Hello, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, komentaryo lang po natin itong mga sweetik sa gobyernong nananungkulan sa gobyernong ito. Mga magnanakaw, mga anak ng mga politiko na kung gumastos ng pera ng bayan akala mo kanila yung pera na ginagastos nila. Sa totoo lang mga kababayan, napakahirap po ng buhay ng kababayan natin. Lalong-lalo na ngayong sinalanta doon sa Cebu ng mga lindol, bagyo, sobra na. Kasi ang ginagawa po talaga ng gobyernong ito, sobrang lupit talaga sa mga tao. Kinamkam na nila yung pera ng bayan. Pero yung mga tao, binibentahan ba ng 20 pesos sa kilo ng bigas doon sa Cebu. Pakinggan na pa nga dito favorite song ni BBM, mga kababayan. Marcos Bangat, 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 Marcos Bangat. Yan po yung favorite song ng ating presidente na si BBM, mga kababayan. So, komentaryuhan lang po natin itong bagong ni Kiko Barsaga na Congressman ng Dasmariñas, Cavite, regarding po sa panawagan niyang bumaba na sa pwesto si BBM, mga kababayan. Kasi nga po, talagang dapat na po talagang bumaba siya kasi isipin niyo naman po, mga kababayan, 3 taon siyang nanunungkulan, 3 taon siyang napalusutan ng budget. Saan ka po makakakita na presidente na di umano na hindi niya alam na mayroong insertion? Anong klaseng presidente ito? Alam mo, mga kababayan, kung hindi lang po talaga bumagyo, hindi natin malalaman na mayroon sila palang insertion na 3 trillion pesos. Siningil na sila mismo ng kalikasan. Kasi kung hindi ho bumagyo, walang bagyong dumaan sa atin nung panahon ng 3 taon na yan, nasa bulsa na nila ang 3 trillion. Trillion, hindi basta-bastang pera. Nagkamal na sila ng pera. Mabuti na lang at kapag yayabang nitong presidente natin na si BBM, nung pinagmamalakan niya ang 5,500 na flood control, narinig siguro ng Diyos, mga kababayan, binagyo agad, kinabukasan, lumubog sa baha ang ating bayan. Kaya talaga ang Diyos na rin ang naningil sa kanya. Kasi sobrang po talaga nito. Pakinggan lang po natin si Kiko Barsaga sa kanyang panawagan, mga kababayan. Believe po ako sa congressman na ito. Bata pa po ito, pero ang tapang nito, pwedeng patayin ito siya ng mga kalaban niya. Lalong-lalo na itong magpinsan na tinuturo niya rito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya sa kanyang... My fellow citizens, President Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, they have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove the congressmen who dare to criticize them on their corruption from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos has done, House Majority Leader Sandra Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power, just like how we removed the Sipin mo naman po yan, mga kababayan. Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Yan po ang panawagan ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Sana tularan ito ng kapwa niya, mga congressman doon sa Kongreso. Sana magsilabas na rin po yung talaga. Pababain na po natin ito kasi kalunos-nunos na po ang nangyari sa bayan natin. Anyet, itong presidenteng ito, nagpa-imbestiga para iligtas ang sarili. Pag mga halatang-halata na po, lalong-lalo na po yung mga aso niya sa Senado na si Tito Soto at saka si Ping Lacson. Walang ibang ginawa kung hindi i-cover up yung pangalan ni Romualdez. Sana yung mga pangalan ng mga congressman na binabanggit nila Diskaya,
mga kababayan. Bakit ang natutuon ng pansin ngayon, yung mga senador na alam naman nila, kasama nila, at yung mga binanggit ng nila Diskaya, na baliwala na. Ano na itong nangyayari sa bayan natin? Talagang pinagtatakpan nila na lumutang ng lumutang yung pangalan ni Romualdez, at sinisigurado ko ang tutumbukin nito ay ang presidente. Kasi magpinsan po sila. Hindi po gagalaw si Saldico nang walang utos ni Romualdez. Hindi rin gagalaw si Romualdez nang walang basbas ng presidente. Yun po yung katotohanan dyan. Kalukuhan po yan na walang alam si presidente dito sa nangyayari ng budget sa bayan. Diba po? Alukuhan po yun. Sasabihin niya, hindi niya alam ang nangyayari sa budget. Anong klaseng 3 taong ang nalunong ka lang, napapalusutan ka ng pinsan mo? At majority floor leader pa, yung anak mo sa Kongreso, Mr. President. Tapos hindi mo alam? Ano, hindi nagsusumbong sa iyo yung anak mo, o? Anong kalukuhan po ito, mga kababayan? Saan ka nakakita? Ang anak mo, majority floor leader. Pinsan mo, Speaker of the House. Ang barkada ninyo, ang appropriation chairman. Ikaw ang presidente. Paano mong hindi alam, Mr. President? Sobra ng ang panluluko nyo sa mga taong bayan na ninanakawan nyo ng pera. Isipin nyo na naman po, kung hindi po dumating ang mga bagyo nung panahon ng 2024 na nagmayayabang itong presidente natin, na 5,500 na flood control, tapos na at marami pang gagawin, kung hindi binaha kinabukasan, bumagyo, anong sabi nitong ugok nating presidente? Na overwhelmed daw ang kanyang flood control. Yun, nakakalungkot naman isipin yan, mga kapatid. Bakit? Kinabukasan, after 1 week, binaha ang Bicol. Ang magaling nating presidente, anong sabi nito? Anong gagawin natin? Ito yung presidente natin na walang alam gawin kung hindi mag-party lang siguro sa Malacanang. At mag-arkila ng banda para magpa-sound trip sila doon sa Malacanang. Yun po ang ito presidente. Dapat talaga, maraming, ito si Kiko Barsaga, malamang talaga, kasi pinela nito ng kaso sa Ethics Committee doon sa Kongreso. Gusto nilang tanggalin ito sa pagka-congressman. Wala namang ginawa ito kung di nagsasabi lang naman ng totoo na patikusin yung pamunuan ng Kongreso at yung presidente. Na wala namang tama talagang ginagawa. Isipin mo papunta ng Masbate. Ang bagyo ng Masbate, September. Dumating ng Masbate, October 1. Tapos, pag nagsalita siya doon, ang sinabi nito, may bagyo pa, may lindol pa yata sa Cebu. Itong presidente na ang laki-laki ng intelligence fund, hindi niya alam na may bagyo, may lindol na pala sa Cebu. 30 ng September, nilindol na ang Cebu. October 1, nagsalita siya doon sa Masbate, hindi niya alam na may bagyo, may lindol ang Cebu. Ganito kahangal itong presidente natin, mga kababayan. Sabi mo, yata. Anong klase itong Tapos sabihin naman yung aso niya na si Claire Castro doon sa Malacanang, hindi daw alam ng presidente nagkaroon ng insertion. Ang dahilan nila dahil binito daw yung 85 billion. Masalamat na nga lang tayo, mga kababayan, na nagkaroon ng bagyo. Kasi kung hindi, yung 3 trillion na yun, mawawala lang, wala tayong kamalay-malay. Ano na nila sa mga bulsa nila yun. Mabuti siningil sila kagad ng Diyos para malaman natin ng mga taong bayan ang kanilang balakin. Yan ang nakakalungkot lang, mga kababayan. Ituloy lang natin si Kiko Barsaga, mga kababayan.
I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of myself. If I am to be defeated and forgotten, then I shall thrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Ibochidoro bringing our country closer and closer to war with China, I'm uncertain of our future, but there is hope. Armed forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Yan ang panawagan ni Kiko Barsaga, mga kababayan. October 12, mag-people power na tayo. Kasi nga po, talaga naman pong wala naman ho talagang patutungan ang gobyernong ito. Wala ho itong proyekto. Ang lahat ng proyekto nito, puro flood control. Na inaanod lahat ng baha ang kanyang project. Wala itong tulay na pinapatayo. Wala itong kalsada na pinapatayo. Kung paano nang gagawin natin ito. Tapos, ubos ang pera ng bayan. At nagpaplano pa itong mangutang ng $800 million, mga kababayan. Ang hangal na presidente natin, walang iba kung hindi ginawa kung hindi lasing sa kapangyarihan itong hayop nito. Ito si Kiko Barsaga, sa sobrang tapang nito, maaring may mangyaring masama talaga rito. Kasi sa sobrang tapang nito, harap-harapan talaga. Hindi biro mga tao ang kinakalaban nito. Speaker of the House at ang presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Paano kaya to? Sana giyahin ito ng kapwa niya congressman, mga kababayan. Suportahan natin ito si Kiko Barsaga. Kasi talagang kung hindi ito ipapapatay, talagang matatanggalin ito sa Kongreso. Yan ang plano ng mga hayop na ito. Kasi bakit? Tandaan nyo lang lagi, mga kababayan. Doon sa mga investigasyon, sa Senado o sa Kongreso man, pag may nagbanggit ng pangalan ni Romualdez, sigurado, magkakaproblema ka. Eh di lalo na ito si Kiko Barsaga, hayag-hayagang nananawagan na pagbaba ni Marcos sa pwesto. Yun ng witness na nagsasalita lang, yung pangalan lang ni Romualdez ang binanggit magkakaproblema. Yung sundalo na nagsalita na humakot ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Saldico papunta doon sa bahay ni Romualdez. Pati notaryo kini-question ng mga hayop na to. Pero hindi nila na-question, nakapanumpa na ito sa Senado. Kung ano yung sinabi niya doon, yun na yun. Kaya lang, ang problema ngayon, hinahanting siya ngayon ng DOJ. Para ano? Para bawiin yung sinabi niya kaya? O alam naman natin, isa ring aso yung nandoon sa DOJ. Na kahit labag sa batas, gagawin niya. Masunod niya lang ang gusto ng kanyang amo, mga kababayan. Napaka walang hiya talaga itong gobyernong ito, mga kababayan. Sa totoo lang. Sana tayo pong panawagan doon sa October 12 na pinanawagan, sana suportahan ito ng kapwa congressman, senador man ng bayang ito. Sana kasi hindi na po talagang magpapasa na naman sila ng budget sa 2026. Katakot-takot na naman na yan. Wala na yung proyekto Walang project ang makita dito sa hayop na presidenteng ito. Kung hindi, magparty-party lang ito sa Malacanang, mga kababayan. Suportahan po natin si Kiko Barsaga. Sana walang mangyaring masama ito sa taong ito. Batang-bata pa ito. Talong-talo nito si Sandro. Si Sandro, kaya nga nakikita mo talaga, mga kababayan, yung kuntsabahan Majority floor leader ka, Speaker of the House yung uncle mo, presidente yung tatay mo. Saan ka makakita? Tapos sasabihin ng tatay, hindi niya alam na mayroon palang insertion na ganun kalaki. Ay nako, mga kababayan. Kawawa talaga yung bayan natin. Pinagpipestahan lang nila ang pera ng bayan natin. Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV.
2.0. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. God save the Philippines.